Ako si Maria at ito ang aking kwento. Your mothers. Hindi makapaniwalang sabi ni Sebastian sa isip iba't ibang kaisipan na nabubuo. Mahigit isang buwan na mula na magbalik siya sa Pilipinas. He had exhausted all means to find his grandfather's long-lost niece, Rosalinda, the daughter of Antonio Carpio, his grandfather's sister. Subalit lagi siyang bigo dahil limitadong impormasyon tungkol sa mag-ina, kaya nahihirapan siyang hanapin ang mga ito. With only a few letter exchanges using a P.O. box many years ago and the Carpio's heirloom as clues, inatasan siya ng kanyang lolo na ituloy ang paghahanap sa mamangkin nito 2 months ago. Bagay na hindi na ituloy ng matanda, simulan mag-decline ng kalusugan nito 5 years ago. Kaya siya napilitang umuwi sa Pilipinas. He was on a mission. He would have just given up on it, lalo pat 2 buwan na lang binigay ng kanyang lolo sa paghahanap. But a window of opportunity came for him to take that one final chance to continue with the lead he had with Gilbert Romualdez. And now that he has received one solid information tungkol sa heirloom necklace ng kanilang pamilya na binili ni Gilbert Romualdez, he felt like the heavens just opened on his in cloud 9. Yes, since I was a child, palagi ko yung nakikita sa kanya. It was her favorite necklace when she was still alive. Kaswal na sagot ni Alexandra. Nagtataka sa biglang interes ni Sebastian sa kwintas ng kanyang ina. When she was still alive? You mean, she died more than a decade ago when I was 10? Ani Alexandra. Bumakas ang lungkot sa mga mata. Napakarap naman sa Sebastian. He was thinking of the last time his grandfather talked to Rosalinda. Ayon na rin sa kwento ng kanyang lolo, it coincided with the death of Rosalinda 10 years ago. Hindi ulit nagtagong pamangkin ng kanyang lolo gaya ng naunang inakalan nito. Rosalinda died, that's why the letters stopped coming. If it isn't too much, can I ask the name of your mother? Si Sebastian. Rosalinda? Why? Sagot ni Alexandra. Sa lubong ang mga kilay. She doesn't understand Sebastian's sudden interest with her mother's necklace and now her mother herself. Sasagot na sana sa Sebastian, sabalit tumunog ang cellphone ni Alexandra. It was a text message from Dr. Marie. Handa na raw tong tingnan siya. I'm sorry, Sebastian. I really have to go. About my mother's necklace, sorry, it's not for sale and will never be for sale. See you around. Alang dalaga sa pinasayang tinig bago tumayo. Wait, Alexandra. I would want to talk to you again. And no, I'm not interested to take the necklace away from you. I just want us to be friends. Kanda utal pa na sabi ni Sebastian. Hiningi pang cellphone ni Alexandra at nilagay doon ang kanyang personal number. You can call me anytime for anything. Sasagot ako kahit anong oras. Dugtong pa ng binata. Di na mapigilan ang tawa sa tinig. Besides, it's not every day that one finds a long-lost cousin. Nagtataka man, tumango na lang din si Alexandra bago tuluyang naglakad papalayo. Na makaalis ito, siya namang dating ni Javier. Nahanap ko na siya. Bulalas na Sebastian. Sino? Rosalinda's daughter? Nanlalaki ang mga mata ni Fernando. She has a daughter? Ngumiti si Sebastian. Yes, it's Alexandra de Guia, Gilbert Romualdez's wife. You don't look too well, Mrs. Romualdez. May problema ka ba? Tanong ni Doktora Marie kay Alexandra matapos tingnan ni Doktor ang kanyang kalagayan. Kumurap si Alexandra, pilit na ngumiti. Wala naman po, Dok. Pagsisinungaling niya. Kagabi, gaya ng mga nagdaang gabi, hindi naman siya gaano nakatulog. Iniisip niya ang kanyang sitwasyon maging kinabukasan ng kanyang anak, ngayon nagkakalabuan sila ulit ni Gilbert. Just thinking about the future makes her overexhausted. She's just trying to keep it all together for her baby. Alexandra, can I call you Alexandra? Anang doktor. Mabilis naman tumango ang dalaga. Tatapatin kita. Malusog ang bata sa iyong sinapagpunan but given your history, kailangan nating siguruhin na i-eliminate nating lahat ng outside causes of miscarriage. Therefore, I'm recommending for you to be on bed rest throughout your first trimester of pregnancy. Again, healthy ang bata, Alexandra. The bed rest is just an added precaution for you and your baby. Essential din na may mag-aalala sa iyo ngayon. Gusto mo bang kausapin kong biyanan mo at ako na magsasabi sa... Please, Doc. Wag na lang po. I mean, there is no need to tell her. Ako na lang po magsasabi.
Kanda-otal na sabi ni Alexandra. Di pwedeng malaman ni Sylvia na buntis siya, lalo lang sitwasyon sa pagitan nila ni Gilbert and it's exhausting her so much. Ang gusto na lang niya sa mga sumunod na araw matulog at magpahinga. She needs to rest, gaya na sabi ng doktor, at pipilitin niyang gawin yon alang-alang sa kanyang baby. Very well, if that's what you like. Just be sure that you have a helping hand this time, anang doktor. Alanganing tangulang sinagot ni Alexandra sa doktor. Matapos siyang resetahan ng vitamins and supplements, nagpasalamat ang dalaga sa doktor bago tuluyang lumabas ng klinik. Subalit paglabas niya ng klinik, nakasalubong niya sa hallway si Rose Ann na agad nawala ang ngiti nang makita siya. Agad na kiniyom ni Alexandra ang mga kamay at nagpigil ng galit. Why? The crazy woman managed to steal her husband away from her twice. What a pleasant surprise. Di ko akalain na dito pa tayo magkikita ulit, Alexandra. Matapos ang ginawa mo sa akin, ani Rose Ann. Tinaas ang dalawang mga braso nito na balot ng benda. San ka ba galing? Sinilip ito ang pinanggalingan niyang hallway. Obstetrics department? Did you go and see an OB-GYN? Nanlalaki ang mga matang tanong nito. That's none of your business. Ani Alexandra, kating-katinang sampalin ng babaeng kausap. Humalakak na si Rose Ann. Oh, you poor girl. Do you still believe that a baby will make you get that happy ever after with Gilbert? Paano mo gagawin yun? Gayong iniwan ka na niya sa pangalawang pagkakataon. Patoyang sabi ni Rose Ann. Huminga na malalim sa Alexandra bago. Ikaw, saan mo kinukuha ang kapal na mukha habang nag-iilusyon ka na hanggang sa huli ikaw pa rin pipiliin ni Gilbert? Namala na si Rose Ann sa balid, nagpatuloy sa Alexandra. Nagsasaya ka man ngayon, subalit darating na panahon, iiyak ka, Rose Ann. At kapag nangyari yun, ako unang papalakpak. Ani Alexandra bago nagmamadaling umalis ng ospital. Nag-iingit-ngit si Rose Ann habang palabas siya ng ospital. Katatapos na ng kanyang follow-up check-up, subalit di mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Alexandra. Kung saan to kumuha ng lakas ng loob na pagsalitaan siya ng ganon, hindi niya alam. And she doesn't give a shit to know. Ang alam lang niya, hindi niya mapapalampas ang ginawa ni Alexandra sa kanya. How dare she speak such things to her? Para naman tong may ibubuga. Alexandra de Guia is now nothing but a rag that she needs to discard. Nasa kanya na ulit ang buong atensyon ni Gilbert at bago pa man ulit makabawi, kailangan niya ng kumilos para masiguro na mawawala na ng tuluyan pa sa pagitan nila ni Gilbert si Alexandra. Rose Ann, anong gusto mong ulam mamaya? Tanong ni Carmina kay Rose Ann. Sinamahan nitong anak sa pagpunta sa ospital para sa follow-up check-up nito. Natutuwa siyang malaman na maayos ang kalagayan ng anak. Idagdag pa ang muling pagkakamabutihan nito at ni Gilbert. Hiling niyang sana'y magtuloy na ang pakikipaghiwalay ni Gilbert sa asawa nito upang maayos at maitama ng relasyon ng anak at ng binata. Akman ang bubuksan ni Carmina ng sasakyan nang pigilan siya ni Rose Ann. Well, can you just take a cab home? May pupuntahan pa ako. Ayoko maistorbo ka, ani Rose Ann sa ina. Agad na nagsalubong ang mga kinay ni Carmina. Saan ka pupunta, anak? Kalalabas mo pa lang ng ospital at ang dami mo namang tanong. Irritableng putol ni Rose Ann sa ina. Umikot pa ang mga mata. Last time I checked, hindi kita kailangan sa buhay ko sa nakalipas na 5 taon. Nagbantay ka lang sa ospital na ilang araw. Kala mo naman napatawad na kita sa mga pagkukulang mo sa akin? Please, stop pretending being a caring mother. Nakakairita. Ani Rose Ann bago tuluyan pumasok sa sasakyan at umupo sa driver's seat. Di na hinintay pa ng dalagang pagsagot ng ina na nooy napatda sa kanyang mga sinabi. Basta na lang niya pinaharurot ang sasakyan palayo. She doesn't know when it started, subalit matagal na siyang may galit sa ina. Ang lahat ng mga pang-aalipusta at pamamahiya na tiniis niya habang lumalaki kasalanan lahat ni Carmina. Kung hindi nagkamali ng minahal, sana maayos ang kanyang buhay. Hindi sana nakakabit sa kanyang pagkatao mga salitang anak sa labas o di kaya bunga ng pagkakasala. Di sana siya laging namamalimos ng sustento mula sa kanyang ama. Nakulang na lang itanggi siya ng harapan sa mga kakilala nito. Di sana niya nanaisin ang buhay na marangya at tinitingala ng maraming tao. Di sana siya nagpapakahirap ng ganon. Kasalanan lahat to ni Carmina, ang kamalasan sa kanyang buhay. Kaya dapat lang mapahiya ito ng ganon. Dapat lamang ginawa niya rito.
Sandali pang nag-drive si Roseanne hanggang sa makalabas na siya ng syudad. She drove to a small house seated right outside a slum area near the city. Nang mahinto niya ang sasakyan, agad nang pinulot ng dalaga ang kanyang cellphone sa may dashboard at nag-dial ng numero. Nandito na ako sa labas. Ani Roseanne bago mabilis na pinutol ang tawag. Ilang sandali pa lumabas na si Alfred sa maliit na bahay habang nagsusuot to ng t-shirt. Umirap si Roseanne. Men with body like Alfred are to die for. Great in bed with oozing appeal. Too bad he's poor, not to mention very much in a relationship with that sticky woman who is the mother of his 4 kids. Biglang nanginig si Roseanne sa isipin that he could be her life, living in the slums, taking care of 4 kids waiting for her husband, who now works as a security guard to put food on the table. Disgusting. Hindi siya magagaya sa kanyang ina or sa kinakasama ni Alfred. She's a woman meant to have a great life. At sisiguraduhin makakamta niya yon sa anong pamang paraan. Bakit dumiretso ka dito? Baka makita ka ni Lydia. Si Alfred pagkasakay nito sa passenger seat. Kinakasama nito si Lydia na nakilala nito noon sa isang club. 4 ang anak nito sa babae. Iba pa ang legal na pamilya ng lalaki sa Mindanao. Oh please Alfred, huwag kang mag-ilusyon. Walang tayo. Alam mong trabaho lang lahat. Diretsong sabi ni Roseanne. Natawa ng bahagya si Alfred. Parang di mo naman sinisigaw ang pangalan ko tuwing niroromansa kita, Roseanne. Kumunyaw mo mga kamay ni Roseanne. Gusto mo maglaro tayo? Pinagbigyan kita. Now if you will keep bringing up that I slept with you a few times last week, siguro dapat ka nang bumalik sa bahay mo. At kalimutan na lang 100,000 piso na ibibigay ko sa'yo pagkatapos ng plano ko. Agad na umayos ng upo si Alfred, pumarmal. Ano ba kasi ang gusto mo ipagawa ngayon? Di agad sumagot si Roseanne bagkus, pinaandar nitong sasakyan at tinahak ang daan pabalik sa syudad. Ilang sandali pa, gusto ko nang gawin ang plano ko sa makalawa. Di na ako makapaghintay, magagawin mo o hindi? Ani Alfred Ocampo kay Briggs. Tinawagan ni Alfred si Briggs upang sabihin sa lalaki na tuloy na ang plano ni Roseanne. Inisang lagok ni Briggs ang laman ng bote ng beer na kanyang hawak. Pinakaayaw niya sa lahat ay ang minamandohan siya. Subalit labag man sa loob niyang ginagawa, alam niya, sa sitwasyon niya ngayon pinaghahanap ng mga otoridad ang mga koneksyon na lang ni Roseanne na makapagliligtas sa kanya. Kapag ginawa ko, ilalabas niyo ako sa bansa? Ani Briggs na maubos ang beer sa bote. Oh, hindi ba't yun ang kasunduan natin? Wala pa namang nagbabago. Si Alfred bakas ang iritasyon sa tinig. Sige, gagawin ko. Seryosong sagot ni Briggs bago tuloy ang pinutol ang tawag. Muli, nagbukas ng panibagong beer si Briggs. The bitter taste tasted cheap in his mouth. With the millions he has abroad, he could buy any drink he deserves, pero hindi. Nakakulong siya at nagtatago sa isang cheap na motel na kanyang kinarooranan dahil lang umaalingasaw ang nabubulok na bangkay ni Hector, ang lalaking umampon sa kanya. Kahit wala na ito, pinoproblema pa rin niya to. Muli siyang tumangga ng beer. Hindi bale, malapit na siyang makuwala roon. Kailangan lang niyang gawin ang pinapagawa ni Roseanne. Ngumisi si Briggs. Sa makalawa, naisip niya. Magsisimula ng kanyang paglaya sa makalawa. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Alexandra. Hindi talaga mapagkakatiwalaan yung asawa mong gago. Aba, lagi ka na lang ginagawang tanga. Ano ka, laruan? Gigil na sabi ni Bella kay Alexandra nang tawagan to ng dalaga. Kagabi, nagpasya na si Alexandra na gagawin ang dapat para sa kanyang anak. Kailangan niya na mag-aalaga sa kanya. Kailangan niyang siguruhin ang kanyang kaligtasan anumang oras. At ang pananatili niya na mag-isa sa bahay nila ni Gilbert ay hindi makakabuti sa kanya. She had planned to move out. Kaya naman tinawagan niya si Bella upang humingi rito ng tulong. Sinabi niyang lahat sa kaibigan maging kung paano siya ulit iniwan ng asawa dahil kay Roseanne. Alam niya, pagagalitan siya ni Bella. Binalaan siya nito noon pa man, subalit wala na siyang ibang mabalingan. Wala na siyang ibang pwedeng hinga ng tulong. Kaya naman naglakas loob siyang lumapit sa kaibigan. Kumarap si Alexandra. Pilit na hinamig ang sarili. Bella, please. Anang dalaga? Gusto niya sanang ipagtanggol ang sarili. Linawin ang kanyang mga naging desisyon. Kaya lang, puyat siya na nagdaang gabi. Kahit anong pilit niya, wala rin siyang ganang kumain. It was like 3 years ago when she conceived Junior. Nahirapan siya sa hormonal changes.
but she had no choice to be strong for her baby. Nagboga ng marahas na hininga si Bella sa kabilang linya. Lihim na pinapagalitan ng sarili dahil di naman siya sinasadyang kagalitan sa Alexandra lalo pat sa sensitibong kalagayan nito. Nag-aalala lang siya sa kaibigan lalo pat wala siya sa Maynila. Okay, I'm sorry. Hindi kita dapat pinagsasalitaan ng kung ano-anong nakakasakit kasi baka tuloyin mong ipaglihis at sama ng loob yung magiging inaanak ko. But can you blame me? Abot atmosphere ng gigil ko dyan kay Gilbert noon pa dahil sa pinagkagawa niya sa'yo. Pero ngayon abot sunod na galaxy na kaya wag talaga siyang magpapakita sa akin dahil sasamain talaga siya. Lita niya ulit ni Bella. Di rin mapigilan ang galit sa lalaking ang main purpose ng ata sa buhay sakta ng kanyang kaibigan. Pero sige, enough of my anger for your douche husband. Ganito. Babalik ako na Manila bukas after ng gig namin dito sa Cebu. I will take the afternoon flight para nandyan nga ako bago gumabi. Then, susunduin kita sa bahay ninyo at pupunta tayo sa kondo ko. My place will be enough for the two of us for a few months until we could figure out how we should move forward. What do you think? Napasingot si Alexandra, naiyak sa plano ng kaibigan. Ngayon, higit kailanman, nagpapasalamat siya dahil nakatagpo siya ng tapat na kaibigan gaya ni Bella. Salamat, Bella. Ani Alexandra sa karalgal na tinig. Wait, umiiyak ka ba? Aba naman, Alexandra, parang nakukulangan ka sa plano ko ha. Sagad na yun, girl. Di pa ako mayaman ng bongga kaya hanggang doon lang talaga. Ani Bella natatawa. Napahagikik na rin sa Alexandra sa pagbibiro ng kaibigan. Yan, ganyan. Tawanan natin ang mga problema. Lilipas din yan. Nangingiting nagpunas ng luha si Digna. Pakiramdam niya tapos ng kalahati ng kanyang problema, ngayon nakausap niya na si Bella. Siguro sa mga susunod na araw at buwan, dilipas din talaga ang kanyang mga suliranin. Subalit ngayon, kailangan niya munang magpakatatag ulit para sa kanya at ng kanyang magiging anak. Saglit pa silang nag-usap ni Bella bago nagpaalam ang kaibigan na sasalang na raw sa set nito at ng banda nito. Na matapos ang tawag agad na nagbihis si Alexandra. Plano niyang puntahan si Sylvia. Kung aalis siya sa bahay nila ni Gilbert bukas, kailangan niya makausap ng harapan ng biyanan. Wala nang kanyang mga magulang na po pwede niyang pagtaguan. Besides, she wants to be honest with her mother-in-law. Masama man sa loob niya na hindi niya masasabi ng personal kay Gilbert ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao. At least, she will go tell Sylvia. She won't leave them in the dark just like the first time. Nang tuluyan makabihis, nagpakuha siya ng taxi kay Manong Ben. Nasa labas na si Alexander ng bahay at hinihintay ang taxi nang kausapin siya ni Manong Ben. Ma'am, gusto ko lang po sanang humingi ng paumanin sa inyo tungkol po sa nangyari. Di matuloy ng matanda ang gustong sabihin. Alanganing nagyoko ng ulo. Di ko naman po akalain na magkakaganito, ma'am. Sinabi ko lang pong nakita ko kay Sir at saka doon nasa ospital po kami ni Miss Rose Ann, udyok niya po sa akin, tawagan ko raw po si Sir Gilbert at ibalita ang nangyari kaya Manong Ben, huwag niyo na pong ipag-alala yon. Putol ng dalaga sa matandang lalaki. Somehow, she pities the old man. Kinasangkapan to ni Roseanne sa masamang plano nang hindi nito alam. Subalit, nangyari na po ang mga nangyari, Manong. Sana lang po sa susunod mas maging malinaw sa inyo kung anong totoo. Hindi po lahat ng umiiyak at humihingi ng tulong biktima. Ang iba hindi lumuluha. Subalit sugat-sugat na ang buong pagkatao at kaluluwa. Ani Alexandra. Di na hinintay pa ng dalaga ang pagsagot ng matandang lalaki. Nagmabilis siyang sumakay sa taxi na saktang dumating matapos siyang magsalita. Sinabi niya agad sa driver ang pupuntahan. Ilang sandali pa umusad na ang sasakyan. Kulang-kulang 30 minuto ang layo ng kanilang bahay sa mansyon ng mga Romualdez. Nang huminto ang taxi sa tapat ng portico, nag-ipon muna ng lakas ng loob si Alexandra bago siya umibis ng sasakyan. She anticipated a long and difficult talk with Sylvia, a conversation she did not want to do over the phone. That's why she is there, to personally talk to Sylvia, lalo pat may papakiusap siya. Gusto niya sanang manatili muna roon sa mansyon sa na Angelo, Yayalin at Marco. Dahil gustuhin man niya, nakunin sa poder niya ang mga ito, she's not financially stable. Sarili lang niya ang kayang ilayo kay Gilbert sa kasalukuyan. Kaya naman kailangan niya makiusap kay Sylvia at umaasa siyang makikinig sa kanya ang biyanan. Alexandra! Masayang bati ni Yayalin sa kanya na makita siya.
Sandali pang sinipat-sipat ang dating alaga. Tila yata nangangayayat ka, anak. May sakit ka na naman. Mama Sylvia po, yaya? Putol ni Alexandra sa katulong. Bago pa man madagdagan ang mga napapansin nitong pagbabago sa kanyang katawan. Abay nasa itaas sa kanyang kwarto. Kahapon pa tila masama ang pakiramdam at nananakit ang ulo. Kung gusto mo, akitin mo na lang anak. Ani Yaya Lynn. Tumango si Alexandra at agad na umakit ng hagdan. Dumiretso siya sa tapat ng silid ng biyanan at kumatok. Nakakailang katok na siya sa pinto, subalit wala siyang nakuhang sagot mula rito. Sinubukan niyang pihitin ang siradura ng pinto at marahang itulakin pabukas upang magitla lamang na makitang nakahandusay na sa sahig si Sylvia. Hawak-hawak ang dibdib nito. Tila pinangangapusan ng hininga. Tarantan niyang dilaluhan ng biyanan na noon namumutla na. Yaya Lynn, Marco, tulong! Dali natin si Mama sa ospital. Pinagsalikop ni Alexandra ang mga nanginginig na kamay habang nakaupo siya sa waiting area ng ER ng ospital na pinagdalhan niya kay Sylvia. Sa isip, naghahalo-halo ang mga alalahanin. Mga alalahaning tila hindi maubos-ubos at patuloy siyang nilulunod. Yes po, sir. Dito po sa St. Gabriel Hospital. Opo. Narinig ng dalagang sabi ni Marco sa kausap ito sa cellphone. Nagpapalakad-lakad kasi si Marco sa hallway. Ito ang kasama niyang nagtakbo kay Sylvia sa ospital. Sigurado siya kausap ito si Victor o kaya si Gilbert mismo. Yes, sir. Si Ma'am Alexandra po. Okay po, hintayin namin kayo, sir. Ani Marco bago tuluyan tinapos ang tawag. Bumaling si Marco kay Alexandra bago naglakad palapit sa dalaga. Ma'am, baka po mas makakabuting umuwi na po kayo. Para namumutla po kasi kayo eh. Baka napano rin po kayo at saka papunta na rin naman po sina Sir Victor at Sir Gilbert. Dito lang ako, Marco. Hindi ako aalis hanggat di ko nasisigurong ligtas si Mama Sylvia. Ani Alexandra sa determinadong tinig. She had faced many deaths in her lifetime. All devastated her in many ways she could imagine, but Sylvia had shown her nothing but kindness. At kahit na nag-aalala siya, hindi niya ito gustong iwan sa estado nito ngayong nag-aagaw buhay. She will stay. Lalong tumindi ang panginig ni Alexandra nang muli, bumalik sa kanyang isip ang sinapit ng kanyang ama at madrasta. Nagpaalam lang ang mga itong may pupuntahan. Siya naman naiwan sa opisina at may inaayos ng mga dokumento. Wala pang isang oras nang umalis ng mga to, nakatanggap siya ng tawag mula sa mga polis na naaksidente nga sina Antonio at Eileen at dead on arrival sa ospital. Gumuho ang kanyang mundo ng araw na yon at gaya rin ngayon pakiramdam niya noon nawawala siya. Di alam anong direksyon ang dapat natakakin. What happened to Sylvia today will clearly affect her plans, but she'll try to figure it out. Isa lang ang nanatili sa kanyang plano. Aalis siya sa bahay nila ni Gilbert bukas anuman na mangyari. Ilang sandali pa ang lumipas at pilit nilalabanan ni Alexandra ang kaba at takot na lumulukob sa kanya. Maya-maya pa binuksan ng doktor ang cubicle sa ER kung saan nilala si Sylvia bago to lumapit sa kanya. Ikaw ba ang kasama ni Mrs. Romualdez? Anang doktor kay Alexandra. Akmang sasagot sana ng dalaga nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. I am the patient's son, Doc. Wala sa sariling napalingon si Alexandra sa may hallway. Doon niya nakita ang nagtatakbo lakad na si Gilbert patungo sa kanilang direksyon. Kasunod si Victor na mabilis din ang hakbang. The fear in his eyes mirrored her own. She wanted to comfort him, tell him everything will be alright. Subalit para saan pa? Muli nitong pinili si Roseanne at tinakwil siya bilang asawa. Kumurap si Alexandra at agad na gumilid upang bigyan ng sapat na espasyo si Gilbert para makausap ng doktor. Ako po ang anak ni Mrs. Romualdez, Doc. Muling pagpapakilala ni Gilbert sa kanyang sarili. Di may paliwanag ang kabang kanina pa sumasakal sa kanya mula nang mabalita at sinapit ng ina. The patient suffered from a heart attack. Meron din siyang head trauma probably from the fall na maabutan siyang naninikip ang dibdib. There's a bleeding inside her head and as of the moment, comatose ang pasyente. Diretsong sabi ng doktor na lalo nagpabuhol ng tiyan ni Gilbert. His mother is a very healthy woman. May executive check-up ito every year at wala siyang narinig na problema tungkol sa kalusugan ng ina mula sa kanilang family doctor. A heart attack? How can it be? Ani Gilbert sa kanyang isip. Naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Please, do everything in your power to save my mother. Ani Gilbert sa basag na tinig. He was trying to show brave face but he just can't.
Natatakot siya. Ilang buwan pa lang mula nang mamatay ang kanyang abuelo. Di niya matatanggap na mawawala rin ang kanyang ina, kaya marami siyang kinakarap na problema sa negosyo, maging sa kanyang personal na buhay. The next 48 hours will be crucial for the patient. She needs to wake up or else recovery will not be possible for her. But rest assured, we will do everything we can, Mr. Romualdez. Anong doktor bago ito tuluyan na nagpaalam. Kumarap si Alexandra. Lalong bumigat ang kanyang dibdib sa narinig na kalagayan ni Sylvia. Maya-maya pa makahulugang bumaling sa kanya si Gilbert. Thank you for your help, but I will take things from him. You may now leave, and please maintain your distance. You're not welcome here. Malamig na sabi ni Gilbert sa kanya bago naglakad papalayo, kasunod si Victor. Muli, tumulang luha ni Alexandra sa sinabi ni Gilbert sa kanya. Malinaw na malinaw sa kanya ang ibig nitong sabihin. Niyang pagbisita kay Sylvia, pinagbabawalan na rin siya nito. Walang imik pinagmasta ni Gilbert ng kanyang ina na noon nasa ICU pa rin. Gabi na at ilang oras na mula nang atakihin sa puso, subalit hindi pa ito nagigising. At kahit ang sabi ng mga doktor stable ang kalagayan nito, hindi pa rin siya makampante. Gusto niyang dalhin ng ina abroad para doon matigilan ng mga espesyalista. Sinabi niya na rin ang plano sa team of doctors na tumitingin sa ina, but all of them agreed na kailangan mo nang palipasin ng 48 hours critical period bago niya ibiyahe ang ina palabas ng bansa. And so, there he was, exhausted and afraid for the coming days. Maya-maya pa lumapit sa kanya si Victor. What did you find? Ani Gilbert's assistant. Nakita ko po sa cellphone ni Ma'am Sylvia na may kausap siya bago siya atakin sa puso. Sa lubong ang mga kilay, bumaling si Gilbert kay Victor. Kausap? Sino? Unknown number, sir. Unregistered sa phone ni ma'am. Did you trace the owner of the number? What about telco's recording? Yung telco's recording po, bukas pa makukuha. But based on our tracker, a certain Cynthia de Torres owned the number logged as the last caller of Ma'am Sylvia. Cynthia de Torres. It rings a bell. But also he's not sure. Masyadong magulong kanyang isip. Maybe he just heard it from somewhere and doesn't have any significance. Nagbuga na marahang hininga si Gilbert. He must not allow his logic to falter. He must keep his level head. Give me an update first hour in the morning. Ani Gilbert. Ilang sandali din siyang nagpakalma na mapansing di umaalis si Victor sa kanyang tabi. Anything else? I'm not sure if you're still interested, sir. Just spill it, Victor. Pagod na sabi ni Gilbert, sinuklay ng kamay ang buhok. May resulta na pong investigation tungkol sa mansyon ng mga digiya. It was arson, sir. Arson? Tumango si Victor. Nakakuha po ng fingerprint ng mga polis sa basag na bote na may gas na natagpuan sa likod bahay ng mansyon. They ran a trace and they found a match. Umigting na ang pangalan ng binata. Who? Brix Benavides, sir. Siya ang sumunog sa mansyon ng mga digiya. Ano kaya ang gagawing plano ni Roseanne dahilan para ikapahamak ni Alexandra? Sino ang taong tutulong kay Alexandra? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.